Sigurado ako hindi ito yung unang beses na narinig nyo ang tungkol sa doppelganger o mas kilala bilang mga nilalang na nanggagaya ng anyo ng tao. Mga nilalang na hindi natin nakikita. 2012 nung nangyari sa akin to, way back in Bicol. Then nag-start yung kababalaghang nangyari sa akin, isang madaling araw. Sa kwarto kasi, kung saan ako natutulog, kasama ko yung dalawa kong kapatid, yung pangalawa at saka yung pangatlo. Around 3 a.m., nagising yung pangalawa kong kapatid. Tapos nakita niya ako nakaupo sa bandang paanan niya. Sa dulo ng kama yon. Wala naman daw akong ginagawa, nakatalikod lang daw ako tapos nakaupo. Iniisip niya daw, baka kakagaling ko lang sa banyo. So, hinayaan niya na lang ako at bumalik siya sa tulog niya. Natatandaan ko din, Tuesday nga pala nangyari to. Lumipas yung umaga, lumipas ang maghapon. Hindi naman binanggit sa akin ng kapatid ko na nakita niya daw ako ng 3 a.m. na nakaupo sa dulo ng kama. Kasi kahit ako mismo, ang pagkakaalam ko, tulog ako buong gabi. Madaling araw ng Wednesday, 3 a.m., nagising ulit yung kapatid ko. Bakit? Nakita niya lang naman ulit ako na nakaupo sa dulo ulit ng kama sa paanan nila. Ganun daw ulit, wala daw ulit akong ginagawa, nakaupo lang, nakatalikod sa kanila. Siyempre dahil weird na yun for him, nagtataka siya kasi nagising ulit ako. Check niya na yung oras. Kung natatandaan ko, parang 3:06 or 3:26. Kinaumagahan, binanggit niya na sa akin. Tinanong niya na ako kung bakit ako bumabangon ng alas 3 ng madaling araw. Eh nung sinabi niya sa akin yun, syempre gulat ako kasi the whole night, alam ko natutulog lang talaga ako. And hindi ko galing bumangon pag madaling araw that time kasi aware ako sa mga nangyari sa bahay na yon. Mga past paranormal activities kung tawagin. Going back, hinayaan ko na lang yung sinabi ng kapatid ko kasi nisip ko baka namamalikmata lang siya or binabangungot or kung ano man. Pero deep inside, kinakabahan na rin ako noon kasi 2 gabi na siya nangyayari. And ako yung nakikita niya. Siguro kung hindi ako yung sinasabi niyang nakikita niya, baka wala akong pakialam. And I just went on with my day. Normal, pumasok akong school, sinawalang bahala ako lang yon. Hindi ko na siya ginawang big deal. And dumating na naman ang Thursday na madaling araw. Guess what? Nakita niya ako na nakatayo sa bandang door ng kwartong tinutulugan namin. Nakatayo lang daw ako, wala akong ginagawa, nakatalikod. Hindi kasi kami natutulog na sarado yung door kasi para na-check kami nung pinsa namin na nagbabantay sa amin from time to time. Going back, by this time, natakot na yung kapatid ko, nag-freak out na siya. Siyempre, 3 beses na siya nangyari. So, kinaumagahan, binanggit niya na sa pinsan ko yung nangyari. Of course, hindi naman agad naniwala yung pinsan ko kasi nisip niya baka nananaginip, baka kwentong bata lang. And what's freaking us out that time is yung fact na bakit tuwing 3 a.m. nagigising yung kapatid ko at sinong gumigising sa kanya. And bakit hindi ko alam kasi those 3 consecutive nights, alam ko, natutulog lang naman ako. Lumipas lang ang buong araw ng Thursday and pumatak na ang Friday ng madaling araw. Ganun pa din naman, nagising yung kapatid ko 3 a.m., nakita niya ulit ako this time sa tabi naman niya. So, hindi siya masyado nag-freak out kasi okay, at least hindi na bumangon si Kuya Sean. Then Friday ng tanghali, habang nagla-lunch kami magkakapatid, dumating yung asawa ng pinsan kong nagtatrabaho sa palengke. Pagpasok niya pa lang, sabi niya, Sean, bakit ka nasa labas kaninang 3 a.m.? Sabi ko, ha? Paano nasa labas? Natutulog ako. Tapos nag-testify yung pangalawa kong kapatid. Sabi niya, oo, nagising din ako kaninang 3 a.m. pero katabi ko si Kuya Sean. Nakita daw ako nung asawa niya na nakaupo sa labas ng bahay namin. Nakayuko lang daw ako. Nung tinanong niya daw ako, Sean, anong ginagawa mo dito? Alas 3 ng umaga. Tumingin lang daw ako sa kanya. Bumalik daw ako sa pagkakayuko. Normally, dumadaan talaga siya sa labas ng bahay namin pag 3 a.m. kasi malapit lang yung bahay nila. Also, sa palengke siya nagtatrabaho and kumukuha siya ng supply ng baboy pag 3 a.m. Doon talaga ako kinabahan and everything kasi ano nangyayari? Nagsisleepwalk ba ako? Napaglaruan ba ako? Or may doppelganger ba ako? Hindi namin alam. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa albularyo pero kinagabihan, nag-decide na kami magpunta sa albularyo and may mga ritual siyang ginawa sa plates and everything, sa apoy. And lumabas doon, nakursuladahan daw ako ng isang babae. Babaeng mahaba yung buhok, nakaputi. Yun, napaglaruan daw ako. Hindi ako sobrang sure kung accurate yon pero wala naman akong choice kasi
nangyayari talaga siya sa akin. Hindi ko na sobrang maalala ano yung pinagawa sa akin that time para matigil yon. Pero after that night na chinek ako nung albularyo, hindi naman na siya naulit. Pero syempre, hanggang ngayon, meron pa din ako mga tanong na hindi nasagot. Doppelganger ko ba yon? At bakit ako yung ginagaya niya? Kung hindi kaya kami nagpagamot nung gabing yun, ano kaya nangyari sa akin? Pero kung may isang bagay man na sigurado ako nung mga time na yon, yun ay tulog lang talaga ako ng mga gabing nakikita nila ako sa labas ng bahay, sa paanan ng kama, at nakatayo sa pintuan. Kung meron man kayong mga story na katulad nito or kung ano pa mga horror story, you can share it to me sa aking Instagram account and I would happily share it here if you would approve. That's it for my video, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.